ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang tumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mapabantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na. Tulad ng ipinagpala, sila ay pagpalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Siquim, sa puno ng roble ng More.
Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa inyong lahi. At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at Nanghay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula noon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hiningi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos, tayo pong lahat. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan, ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Tugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Tugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang atin pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Tugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing nagahatilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa 12 linggo sa karaniwang panahon. Naisip niyo po ba kung bakit inahayaan ng Diyos na tayo ay magkamali? Inahayaan ng Diyos tayo ay magkasala, tayo ay madapa.
Naisip nyo ba yon o wala lang? Uy, may mga tulala eh. Kulang lang talaga tayo sa pag-iisip. Kasi gusto talaga natin maging perfect. Kaya lahat ng bagay, no? Lahat ng paraan ginagawa natin. Gusto mo perfect ang ilong, gusto mo perfect ang kulay, gusto mo perfect ang mata. Kaya nga ngayon, no, sa teknolohiya, kapag alam nila na may diferensya ang bata, yung sanggol, no, fetus pa lang, alam mo na mayroon tong diferensya, kailangan i-abort na. Kasi ayaw natin ng imperfections. Gusto natin maging perfect. Perfect ang buhay, perfect na asawa, perfect na pamilya, pero hindi eh. Hinahayaan ng Diyos na maranasin natin itong mga ito. Kahit ayaw natin ng imperfections, nagkakaroon tayo ng imperfections. Tingnan niyo mukha ng katabi ninyo. Perfect na ba? Kahit anong anggulo pa, kahit gaano pa kagaling, kahusay ang doktor na rumitoke sa iyo, mayroon at mayroong bagay na nasa sa iyo na kahit kailan hindi magiging perpekto. At itatago mo yan, pipilitin mong itago o pagtakpan yan. Kahit nga ugali eh. Kahit mismong karanasan mo, kahinaan mo, gusto mong itago sa tao. Kasi nahihiya ka o natatakot ka. Kung kaya't ang nangyayari, bawat isa sa atin, hindi natin namamalayan, nagiging judgmental sa isa't isa. So, kung alam mo lang kung gaano ka ka-imperfect, kung alam mo lang at tanggap mo sa sarili mo na mayroong kang kahinaan, sa tingin ko, hindi mo makukuhang maghusga ng kapwa. Kasi alam mo yung pakiramdam. Kasi alam mo yung nararamdaman, alam mo yung nararanasan ng isang taong hinuhusgahan ayon sa kanyang kulay, sa kanyang lahi, sa kanyang sexual preference, ano pa ba? Alam mo yan eh. Minsan, no? Bakit ikaw, bakit sa pamilya mo nagkaroon ng miyembro ng LGBT? Bakit sa pamilya mo, bakit sa kakilala mo, sa angkan mo nagkaroon ng addict, nagkaroon ng kriminal? Bakit nagkaroon? Para nang sa ganun, hindi natin huhusgahan at hahatulan ang iba na nagkakaroon ng ganong karanasan. Mas natututo tayong maging compassionate. Ayun yung problema, no? Kapag ang tingin mo sa sarili mo, perfect ka, wala. Napakadali sa'yo para manghusga. Ngayon nga lang, sa social media, di ba, no? Ang daming judgmental na hindi naman alam kung ano ang background, kung ano ang kwento, kung ano ang nangyayari. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang judgmental. Ito, minsan, tatanggapin natin, hindi natin naiintindihan ang bawat isa. Minsan, maraming pagkakataon, di natin naiintindihan. Bakit ba masungit yan? Bakit ba suplada yan? Bakit ba ganyan ang mukha niyan? Kasi hindi pa natin alam ang kwento. Pero hindi nangangahulugan, hindi ibig sabihin may karapatan na tayong hatulan ang bawat isa. Kasi pag nabuntis ang babae, ang landi-landi kasi niyan. Hindi mo alam bakit siya nabuntis. Kaya tandaan natin, no? Sinasabi dito sa ating ebanghelyo, napakadali namang intindihin. No? Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa.
upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So, ang Diyos ang hahatol sa atin. Ang Diyos ang may karapatang humatol. Kung hatulan man tayo, i-judge man tayo, hindi ibig sabihin dapat tayong gumante o manghusga rin. Kasi wala sa atin ang kapangyarihan, wala sa ating mga kamay ang manghusga rin. Nasa Diyos yan. Kaya imbis na paghahatol, imbis na panghuhusga, pagpapala ang dapat nating ibinibigay. Kaya nga sabi sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis na sa pagsisimula ng kwento ni Abraham, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan. Ang magpapala o ang sa iyo'y magpapala, aking ding pagpapalain. Ang sumumpa sa iyo, aking ding susumpain. Laging nasa Diyos ang paghatol. Pwede sabihin natin sa mga estudyante, magaling kayo sa ibang subjects, pero meron kayong kahinaan. So, bakit mo kailangan magmalaki o ipagmalaki yung mga bagay na wala ang iba, na kung tutusin, wala ka rin naman nung mga meron sila. Sana po, no? Patuloy natin na pag-isipan din, no? Mag-isip-isip din naman tayo, ha? Wag lang yung laging tulala tayo, no? Magkaiba kasi yung nag-iisip ka sa tulala ka lang. Pag tulala, walang laman ang isip mo. Pero yung nag-iisip, tinitingnan mo rin kung ano ba nangyayari sa buhay mo, ano ba nangyayari sa ugali mo, ano ba nangyayari sa paligid mo. Para mas maging yung discerning tayo, no? Na mga tao. Yung nagninilay. Matalino yung nagninilay. Matalino yung nag-iisip. Pero kung bigla lang tayong bibitaw ng salita ng panghusga ng hindi nag-iisip, yun ang walang alam. Pero tayo lang din naman ang makakasagot niyan. Tayo din ang makakaalam niyan sa sarili natin. Pero tandaan natin, ang Diyos ang huling hahatol sa atin. Kung paano natin natulan ang ating kapwa, ganun din tayo hahatulan ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigan, yumao naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ito ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Good evening, Father. Humayo na't tipayan kanyang paggaling at habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong hangani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayon at ipahayag kanyang paggaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.